Paano kung sa pagluwas mo ng Manila ay nakatagpo ka ng isang mayamang lalaki na mag-o-offer sa'yo na ikaw ang maging isang surrogate mother upang magkaroon ito ng anak kapalit ng malaking halaga? Tatanggapin ba? Isang araw nga matapos lumuwas si Ligaya ay nagsimula na nga kagad siyang maghanap ng trabaho dahil yun naman talaga ang pakay niya sa Manila. Sa umpisa pa lang. Ngunit talaga nga yatang sinusubok nga siya ng tadhana dahil sa unang kumpanyang kanyang inaplayan ay siya ring unang kumpanyang non-reject nga sa kanya matapos nga niyang hindi makapasa sa interview. Grabe naman, Lord. Unang apply, ligwak ka agad. Paano na sa mga susunod na a-applyan ko? Baka ligwak din. Nanlulumo ngang ani nga ni Ligaya sa sarili habang nakaupo siya sa lobby area. Okay naman yung mga sagot ko Confident naman ako. Ang taas naman ng standard ng company na to para hindi nila ako tanggapin. Nawawalan na tuloy ako ng pag-asa. Mas maayos naman yung sagot ko kaysa sa ibang mga aplikante pero hindi pa rin ako nakapasa. Palibhasa, may mga backer. Uso talaga dito sa Pilipinas ang ganun. Masama ang loob na pagkausap pa nga ni Ligaya sa kanyang sarili. Lingid sa kanyang kaalaman na may isang lalaki pala ang nakatayo hindi kalayuan sa kanya habang pinapakinggan ang mga rants niya. Ilang sandali pa nga, naglakad palapit nga kay Ligaya ang lalaki at tinitigan nga siya. Hindi ka nakapasa? Tanong nga ng lalaki kay Ligaya. Nag-angat naman ang tingin si Ligaya sa lalaking nasa harapan niya. Hindi ba obvious? Di sana. Hindi ako nag-aalburoto ngayon. At masaya sana ako kung nakapasa ako, diba? Pagsusuplada pa nga ni Ligaya. Palibhasa kasi, malakas yung kapit ng iba Bulong pa nga niya. Excuse me? Hindi porket hindi ka natanggap at hindi ka nakapasa sa interview, ganyan na ang iisipin mo. Baka naman kasi hindi ka lang talaga qualified sa posisyon na ina-applyan mo. Mabilis na reaksyon naman at kontra ng lalaki sa huling sinabi ni Ligaya. Pumuntong hininga si Ligaya at tumayo mula sa pagkakaupo. Totoo naman kasi. Ganoon naman kasi talaga, hindi ba? Kapag bago ka o kaya wala kang kapit ay malabong mabigyan ka ng chance. Pero kapag malakas ang kapit mo, kahit hindi ka mag-effort, mataas pa rin ang chance mong makuha. Giit pa nga ni Ligaya sa lalaki. Miss, sa'yo na rin mismo nang galing ang salitang kapag bago ka. Meaning to say, marami ka pang dapat aralin at matutunan. At saka baka, nadadala ka lang ng emosyon mo dahil hindi ka nga nakapasa. Dismayado ka lang kaya nasasabi mo mga lahat ng yan. Wika pa nga ng lalaki. Kailangan ko kasi talaga na makahanap ng trabaho. Akala ko nung una, madali lang, pero hindi pala. Nanlulumo pa ngang saad ni Ligaya. Miss, marami pa namang pagkakataon. Pero kung kailangan mo talaga ng pera, may i-offer sana ako sa'yo. Yun ay kung willing kang tanggapin ang offer ko. Wika nga ng lalaki. Offer? Anong klaseng offer naman yan? Saka, sino ka ba? Usisa nga ni Ligaya. I'm Axel Madrigal, the CEO and president of this company. And you? Anong pangalan mo, miss? Pakilala nga ng lalaki. Bumakas nga ang gulat sa mukha ni Ligaya nang marinig nga niyang sinabi ng lalaki. Tama bang narinig ko? Ikaw ang CEO at may-ari ng kumpanya? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Ligaya kay Axel habang bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Tumango-tango si Axel. Oo, mukha ba akong nagsisinungaling? Hindi naman nakaimik si Ligaya dahil bakas pa rin sa mukha niya ang pagkabigla. Anyway, mabalik tayo sa offer na sinasabi ko. Pagbabalik nga ni Axel patungkol sa offer na inalok nga sa kanya kanina. Oo nga pala. Anong klase ang offer ba yung sinasabi mo? Bakit balak mo ba akong bigyan ng trabaho dito sa kumpanya mo? Excited pa ngang usisa nga ni Ligaya. Siyempre hindi. Nakalimutan mo na bang nagrarant ka kanina? Na hindi ka nakapasa sa interview dahil sinasabi mong hindi malakas ang kapit mo? Kapag binigyan kita ng trabaho rito, hindi ba mas malaking issue yun
Kasi hindi ka nga nakapasa sa interview, pero nakapasok ka pa rin. E di paniguradong pag-uusapan ka ng mga empleyado at sasabihan ka na kaya ka lang nakapasok dahil malakas ang kapit mo at hindi dahil sa skills na meron ka. Saad nga ni Axel sa dalaga. Napanguso naman si Ligaya at napasimangot sa kanyang mga narinig. Nagbibiro lang naman eh. Malay ko ba kasi kung anong offer na yung sinasabi mo? Pagrarason naman ni Ligaya. Actually, mas magandang opportunity ang balak kong i-offer sa'yo. Sagot pa nga ni Axel. Talaga? Anong klaseng offer naman yan? Sabihin mo na sa akin. Ano ba yun? Punong usisa nga, niligaya na animoy talagang sabik na malaman ang offer sa kanya ng binatang si Axel. I am actually looking for a surrogate mother. Walang pag-aalinlangan ngang tugon ni Axel na siyang dahilan upang muling manlaki ang mga mata ni Ligaya dahil sa pagkabigla. Sino ba kasing mag-aakala na ang lalaking bigla na nga lamang lumapit at kumausap sa kanya ay ang CEO pala at may-ari ng kumpanyang kanyang ina-applyan. Tapos ngayon, nag-offer pa ito sa kanya na maging isang surrogate mother. Noon pa talaga ako naghahanap ng babaeng pwede kong i-hire para maging surrogate mother. Kaya lang unfortunately, wala akong babaeng mahanap na karapat-dapat. Dagdag pa nga ni Axel. Teka nga, ano? Surrogate mother? Yung magbubuntis ng baby para sa ibang tao? Gulat na usal pa nga ni Ligaya. Tumango naman si Axel. Yup? Sandali nga. Ayun bang offer mo na sinasabi mo o ginugutay mo lang ako? Kunot noong reaksyon pa nga ni Ligaya. Hindi kasi siya makapaniwala. Yes, this is the offer I'm talking about. At hindi kita ginugood time. O ano pa man, sa palagay mo ba, mukha akong nagbibiro? Mukha ba akong clown para magbiro ng ganitong bagay? Napalunok naman si Ligaya nang mapagtanto niyang seryoso talaga ang lalaki na nasa kanyang harapan sa mga sinasambit nito. Teka, pero bakit? Tsaka, bakit ako? Hindi makapaniwalang tanong pa nga ni Ligaya. Anong bakit? Pabalik na tanong naman ng binata. Bakit ka naghahanap ng surrogate mother? Tanong nga ni Ligaya. Siyempre, kasi gusto kong magkaanak. Kaagad namang sagot ni Axel. Oo, pero bakit kailangan mo pang mag-hire ng surrogate mother? Huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko ha? Hindi pa kayo magkaanak ng asawa mo, ganun ha? Usisa pa nga ni Ligaya. Wala akong asawa. Tagling sagot naman ng binata. Ha? Wala kang asawa? Imposible naman ata yan. Tila ba ayaw pang maniwalang wika nga ng dalaga. Lahat na lang ba ng sasabihin ko hindi mo paniniwalaan? Kapag sinabi kong wala akong asawa, wala akong asawa. Seryosong tugon naman ni Axel. E di wala. Pagsuko naman ng dalaga. Pero kung wala ka palang asawa, bakit naghahanap ka pa ng surrogate mother? Takang tanong naman ni Ligaya. Dahil gusto ko mag-anak. Mabilis na sagot naman ni Axel. Teka, hindi ko maintindihan. Gusto mong magkaroon ng anak? Bakit hindi ka na lang mag-asawa? Hindi ka naman pangit. Question pa nga ni Ligaya. Sabay tingin nga sa lalaki mula ulo hanggang paa. Because I don't want to get married. Ayoko magkaroon ng asawa o magpakasal. Ayoko ng commitment. Gusto ko lang magkaroon ng anak dahil gusto ko lang magkaroon ng tagapagmana. Naiintindihan mo ba? Paliwanag pa nga ni Axel. Ilang beses naman na ikinurap-kurap nga ni Ligaya ang kanyang mga mata habang isinisink in pa nga sa utak niya ang mga sinabi ng binata. Oo, naiintindihan ko na. Pero pwede ba yun na magkakaroon ka ng anak pero walang ina? Paano naman yung anak mo? Hindi mo man lang ba siya naisip? Hindi mo na problema yun. Supladong wika naman ni Axel. Sabi ko nga, pagtataray na nga lamang din ni Ligaya. So, willing ka bang tanggapin ang offer ko sa'yo? Muli nga ang tanong ni Axel. Teka lang hindi naman kasi ganun kadali yung offer mo eh. Magiging surrogate mother ka lang naman. Isa pa, malaking ibabayad ko sa'yo. I will give you millions in total.
Bibigyan kita ng 500,000 bilang paunang bayad kapag pumayag ka. At kapag naging successful ang pagbubuntis mo, babayaran kita ng 200,000 kada buwan. Iba pa yung 2 milyon na ibibigay ko bilang final na kabayaran kapag nanganak ka na. Kung tutusin, hindi ka nalugi. At mas magandang offer to kumpara kapag nagtatrabaho ka. Dahil hindi mo kikitain, sa pagtatrabaho lang, yang ibabayad ko sa'yo. Lahat pa nga ni Axel. Sunod-sunod naman ang naging paglunok ni Ligaya na tila ba nalulula na nga at hindi lubos makapaniwala sa mga sinaad ni Axel. Sa isip-isip ni Ligaya, napakagandang offer at kapag pumayag siya, tiyak ang pagbabago ng buhay ng kanyang pamilya. Ano sa tingin mo? Hindi mo magandang offer na yon? Take it or leave it. Nasa iyo ang desisyon, miss. Usal pa nga ni Axel. Ano miss? Ano nang palagay mo? Pwede ka namang tumanggi kung hindi mo gusto yung offer. Tila ba naiinip at nagmamadali nga na usal ni Axel sa dalaga. Ang totoo niyan, okay naman ang offer mo. Kaya lang virgin pa kasi ako eh. Kinakabahan na sambit nga ni Ligaya. Napahalakhak tuloy si Axel. Don't worry miss, hindi mo kailangan kabahan o matakot pagdating sa bagay na yan. Hindi naman natin kailangan na magsiping para mabuntis ka. Through IVF naman ang proseso, tugon ni Axel. Bahagyang nakaramdam ng hiya sa Ligaya, kung kaya't napayuko na nga lamang siya at bahagya pang namula ang kanyang magkabilang pisngi dahil hindi niya alam kung bakit kailangan niya pang sabihin ang bagay na yon. Gayong, alam naman niya kung paano ang proseso ng pagiging isang surrogate mother. Sa isip-isip tuloy niya, sira ulo ka talaga? Bakit sinabi mo pang birhen ka? Nakakahiya. Ibig sabihin ba niyan, tinatanggap mo na ang offer ko? Maya-maya pa itanong pa nga ni Axel. Nag-angat naman ang tingin si Ligaya sa lalaki. Magbubuntis lang naman ako, diba? Dadalhin ko lang sa sinapupunan ko ang magiging anak mo hanggang sa maipanganak ko siya. Tama ba? Tanong pa nga ni Ligaya. Oo, pagkatapos nun wala na. Pwede mo nang gawin ang gusto mong gawin. Sa buhay mo dala ang perang ibabayad ko sa'yo. Tugon naman ni Axel. Nakatitig lang sa Ligaya ng taimtim sa mga mata ng binata at pilit na sinisipat kung talaga bang seryoso ito at hindi nagbibiro lang. Maganda ang offer nito at malaking halaga ang ibabayad nito kung sakaling pumayag nga siya. Aminado naman si Ligaya na natutukso nga siya sa offer ng binata. Gayunman, kinakabahan pa rin siya. Ngunit sa laking halaga nga ng perang kabayaran ng kanyang pagdadalang tao sa loob ng 9 na buwan, ay magiging maganda naman ang buhay nila ng kanyang mga kaanak. Makakaraos na nga rin sila sa mga utang nila na patong-patong sa probinsya at wala na nga silang iisipin pa. Pwede mo pa namang pag-isipan. Ang inaalok ko sa'yo, just take your time. Ani nga ni Axel. Hindi na dapat pinag-iisipan ang kanyang klaseng offer, lalo na sa kagaya ko ng dukha. Sad pa nga nito. Mabilis ngang sagot. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong naman ni Axel sa dalaga. Pumapayag na ako sa alok mo. Payag na ako maging surrogate mother. Kaagad na tugon na nga ni Ligaya. Unti-unti namang napangiti si Axel sa kanyang narinig. Sa wakas, nakahanap na nga rin siya ng isang babaeng sa tingin niya ay karapat-dapat para maging isang surrogate mother at magbibigay sa kanya ng isang anak na kanyang magiging tagapagmana. Okay then, ibibigay ko sa iyo ang calling card ko nang sa ganoon ay matawagan mo ako bukas para sa muli nating pagkikita para pag-usapan ng kontrata. Ani nga ni Axel nang ibinigay nga niya ang kanyang calling card sa dalaga. Bukas? Bakit bukas pa? Tanong pa nga ni Ligaya nang tanggapin niya ang calling card ng binata. Kasi kailangan pa rin kitang bigyan ng sapat na oras para pag-isipan ang naging desisyon mo. Kung talaga bang papayag ka na o baka mamaya bigla ka rin nga atras. Pag-isipan mo muna ng mabuti para naman hindi mo masabi na pinilit kitang pumayag sa offer ko. Ngayon,
Kung talagang decided ka na talaga at payag ka talagang maging surrogate mother, then tawagan mo lang ako bukas para magkita tayo at para na nga rin sa kontrata. Salaysay naman ni Axel. Okay, sige. Malinaw sa akin yan. Huwag kang mag-alala. For sure naman na hindi na magbabago yung naging desisyon ko ngayon. Asahan mo nang tatawag ako bukas. Nakangiting saad naman ni Ligaya. Sana nga talaga, miss. Ano nga palang pangalan mo? Ligaya Cruz. Mabilis na sagot naman ng dalaga. Ligaya Cruz. I'm really hoping na may marinig ako mula sa iyo bukas at sana hindi na talaga magbago ang isip mo. By the way, I have to go. Marami pa akong kailangan sikasuhin. Nice to meet you, Ligaya Cruz. Nakangitingin nilahad pa nga ni Axel ang kanyang kamay upang makipag-shake hands sa talaga at tinanggap naman yun ni Ligaya at nakipagkamay. May ngiti sa mga labing umuwi nga sa Ligaya sa isang dormitory na kanyang inupahan. Subalit kahit na ganun, nalilito pa rin siya kung tama bang naging desisyon niyang tanggapin ang offer ni Axel. Hindi rin niya alam kung dapat ba niyang ipaalam ang tungkol doon sa kanyang pamilyang nasa probinsya. Dahil malamang kung kanyang iisipin ay hindi papayag ang kanyang mga magulang sa ganong klaseng offer. O kamusta? Hindi kaya yata bad mood? Ibig sabihin ba niya natanggap ka sa trabahong ina-applyan mo? Usisa nga ni Ella na siyang ka-dormmate nga ni Ligaya. Hindi hindi ako nakapasa sa interview. Naupo nga rin si Ella sa kama sa tabi ni Ligaya at kumunot ang noo. Ha? Kung ganun, wala ka pang trabaho. Bakit parang masaya ka ata? Hindi ba pagdating mo nga rito sa Manila palagi mong hinihiling na sana makahanap ka na kaagad ng trabaho? Usisa pa nga ni Ligaya. Oo, pero sabihin na lang natin na may ibang rason kaya hindi ako nalulugmok ngayon. Kahit na hindi naman ako natanggap sa trabahong in-applyan ko. Ano naman yun? Sabihin na lang natin kahit hindi ako nakapasa, ay mas may magandang oportunidad na lumapit sa akin at tiyak makakapagpabago ng buhay namin ng pamilya ko. Tila excited nga, nasaad nga ni Ligaya. Nakikurious ako sa oportunidad na yan na sinasabi mo. Huy, hindi mo pa pwedeng sabihin kung ano yan? Patuloy na panguusisa nga ni Ella. Na tila ba talagang nais malaman ng dahilan kung bakit masaya pa rin ang dalagang si Ligaya. Tumikhim si Ligaya at sandaling nag-isip na tumagal din ng halos 1 minuto bago nga niya napagpa siyang ikwento kay Ella ang tungkol sa offer sa kanya ni Axel. Hindi naman makapaniwalang naging reaksyon ni Ella na siyang inaasahan na nga rin naman ni Ligaya. Naisip din niyang sabihin ang tungkol doon kay Ella nang sa ganoon ay kahit papaano makatulong nga yun sa kanyang naging desisyon sa pamamagitan ng opinyon ni Ella kung sakali. Kung iisipin, talagang magandang opportunity nga yan para sa iyo at para sa pamilya mo. Halos 4 na milyon din sa loob lamang ng halos 1 taon, di ba? Hindi mo kikitain yun kapag nagkaroon ka sa loob ng 1, 2, 3, 4 o higit pang mga taon. Komento nga ni Ella. So tama lang ba yung naging desisyon kong tanggapin, yung offer? Paghingi ng opinyon ni Ligaya. Kung ako ang tatanungin, grab ko na rin yan. Kasi mahirap ang buhay. Magbubuntis ka lang naman ng 9 na buwan ah. Titiisin mo nga lang yung sakit kapag nanganak ka pero worth it naman din kapag pagkatapos na dahil sa malaking halagang ibinayad sa iyo. Sa bagay, may point ka nga. Pagsang-ayon naman ni Ligaya. Lumipas ang gabi na yon, lamang ang tanging nasa isip nga ni Ligaya at sigurado siya sa kanyang sarili na talagang desidido na nga siyang tanggapin ang alok ni Axel sa kanya na maging isang surrogate mother at wala nang makapagbabago pa ng isip niya. Kaya naman maaga pa lamang, nagtungo na nga siya sa isang mamahaling restaurant kung saan nga ang sinabing meeting place nila Axel. Wala nang atrasan to. Pulungan ni Ligaya. Sa sarili nang maupo nga siya sa isang pwesto na siyang ipinareserve nga ni Axel para sa kanilang dalawa. Sunod-sunod din ang paghugot niya ng mga malalalim na buntong hininga dahil kinakabahan pa nga rin siya habang nakapikit ang mga mata niya. Kanina ka pa ba dito? Wika nga ng isang tinig
At alam ni Ligaya na si Axel nga yun. Idinilat nga ng dalagang kanyang mga mata at nakita niya ang binatang si Axel na nakaupo na nga sa kanyang harapan. Hindi naman gaano, sagot ni Ligaya na hindi inaalis ang kanyang paningin. I'm glad na hindi nagbago ang isip mo. Paano? Order ba muna tayo before magpirmahan ng kontrata? Baka lang nagugutom ka na. Ani nga ni Axel. Sige, kumain na muna tayo bago yung kontrata. Wika naman ni Ligaya na siyang sinunod ni Axel at umorder nga sila ng pagkain. Hindi naman kasi kumain ng almusal at tanghalian si Ligaya sa dorm bago nagpunta sa restaurant kaya nakakaramdam na nga rin siya ng gutom. Ito pala ang contract paper. Kontrata. Inilapit nga ni Axel ang isang folder kung nasaan nga ang kontrata. Uminom muna ng tubig si Ligaya bago kinuha ang kontrata at binasa nga yun. Focus na focus nga siya sa pagbabasa hanggang sa matigilan siya at napatingin kay Axel. Tama ba itong nakalagay dito? Magsasama tayo sa isang bahay? Gulantang na tanong nga ni Ligaya sa binata habang itinuturo nga ang papel na hawak niya. Yes. May masama ba ron? Tanong naman ni Axel na wala man lamang maski anong emosyon na mababasa nga sa kanyang mukha. Pero bakit? Akala ko ba magiging surrogate mother lang ako? Pero bakit nakasaad dito na kailangan natin magsama sa isang bahay? Naguguluhan nga na pag-usisa nga ni Ligaya. Of course. Anak ko ang dadalhin mo kung sakali. Kailangan nating tumira sa isang bahay nang sa gayon ay mabantayan kita at masiguro kong healthy ka para healthy rin ang anak ko. Kung iniisip mo naman ang kapakanan mo, huwag ka mag-alala. Harmless naman akong tao. Wala namang mangyayaring masama sa'yo. Paliwanag naman ni Axel. Sandaling hindi nakaimik nga si Ligaya at binasa na nga lamang muli ang kontrata saka muling uminom ng tubig. Bakit? Nagbago na ba ang isip mo? Umaatras ka na ba na maging surrogate mother? Maya-maya ay tanong nga ng binata. Hindi. Nagdesisyon na ako kaya paninindigan ko na. Para din naman to sa pamilya ko eh. Sagot naman ni Ligaya. Alam ba nila ang tungkol dito? Usisa naman ni Axel. Umiling-iling naman si Ligaya. Hindi pa. Ayokong sabihin at ipaalam sa kanila dahil paniguradong hindi nila ako papayagan. Saka ko na lang siguro sasabihin at ipapaliwanag sa kanila kapag nanganak na ako at nakabalik sa probinsya. Well, kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. Ani nga ni Axel. Pero may tanong ako. Usal ni Ligaya. Ano yun? Paano pala kapag hindi naging successful ang pagiging surrogate mother? Like hindi ako mabuntis o hindi magbunga yung IVF. Babawiin mo ba yung perang paunang bayad mo sa akin? Humugot ng buntong hininga si Axel at direktang tumitig sa mga mata ng dalaga saka sumagot. Miss Ligaya Cruz, tatapatin na kita. Hindi to madali at wala rin kasiguraduhan. Dahil bukod sa wala ka pang previous pregnancy, hindi natin sigurado kung talaga magbubuntis ka. Pero may personal akong dahilan kung bakit sa'yo ko ibinigay ang offer na to. Pero sa ngayon, wag na muna nating pag-usapan. Ang isipin na lang muna natin ang tungkol sa bagay na yan. Ipagdasal na lang natin na sana maging successful ang pagbubuntis mo kung sakali para magkaroon na ako ng anak na magiging tagapagmana at gaganda naman ang buhay niya ng pamilya mo. Hindi na nga umangal pa o nagsalita pa si Ligaya matapos marinig ang mga sinambit ng binata. Tama si Axel na dapat wag muna niyang isipin ang tungkol sa bagay na yon, na dapat hilingin niya na siya na talaga ang karapat-dapat na babae na siyang magbibigay ng anak sa mayamang binata na nasa kanyang harapan. Hindi na rin nagtanong pa si Ligaya hanggang sa matapos na nga silang kumain at namataan na nga lamang niya ang kanyang sarili na nasa loob na nga ng kotse ni Axel. Nagpumilit kasi itong ihahatid na nga siya papunta sa dorm nila para kunin ang mga gamit niya. Nang sa gayon ay dumiretso na nga sila sa bahay na kanilang lilipatan. Kinakabahan pa nga rin si Ligaya, subalit wala na nga siyang magagawa dahil ito ang landas na pinili nga niyang tahakin. Pagdating ng dorm
ay hindi nakatakas si Ligaya sa pagpapaulan nga sa kanya ng mga tanong ng ka-dormmate na si Ella. Aalis ka na? Lilipat ka na kaagad? Tanong pa nga nito. Oo nakalagay kasi dun sa kontrata na dapat nakatira kami sa iisang bahay. Harmless naman siya kaya panatag naman ako. Tugon naman ni Ligaya matapos niyang maayos ang mga gamit niya. Ay, sayang naman. Akala ko pa naman matagal pa tayong magkakasama. Gustong-gusto pa naman kitang maging kaibigan. Pero buhay mo yan. Desisyon mo ang masusunod. Good luck na lang at saka mag-ingat ka ha. Nakangiting saad nga ni Ella. Natouch naman si Ligaya sa mga sinabi ni Ella kaya naman niyakap nga niya ito bago nagpaalam. Lumabas na nga ng dorm si Ligaya dala ang kanyang mga maleta at tinulungan naman siya ni Axel saka siya muling sumakay sa kotse nito. Huwag kang kabahan. Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, hindi naman ako masamang tao. Maya-maya pa ay usal nga ni Axel sa dalaga habang nasa biyahe nga sila. Lumingon naman ang dalaga kay Axel. Hindi ko naman iniisip na masama kang tao Kinakabahan lang ako dahil first time ko tong gawin sa buhay ko. Lalo na may makakasama akong isang lalaki sa isang bubong. First time ko rin titira sa isang bahay kasama ang kagaya mo na mayaman. First time kong magbuntis. Naintindihan kita, Ligaya. Pero hindi rin naman kita pababayaan. Sanayin mo ng sarili mo na kasama mo ko. Besides, makikilala mo rin naman ako dahil araw-araw din naman tayong magkakasama. Ani nga ni Axel. Tumango-tango na nga lamang si Ligaya hanggang sa hindi na nga niya namalayang siya ay nakatulog. Huminto na nga ang kotse at nang lingunin nga ni Axel ang dalaga, hindi niya naiwasan. Natitigan nga ito habang mahimbing pa nga rin na natutulog. Nais niya sana itong gisingin, subalit hindi nga niya ginawa at hinayaan na nga lamang muna si Ligaya. Halos kalahating oras din ang lumipas nang magising nga si Ligaya at nahuli nga niyang nakatitig sa kanya ang binata. Nandito na ba tayo? Kagad na tanong nga ni Ligaya. Nang umayos nga ito ng upo, kanina pa. Ganun ba? Pasensya ka na nakatulog ako. Bakit hindi mo ako ginising? Tanong pa nga ng dalaga. Gigisingin na nga sana kita kanina. Kaya lang nakakahiya naman istorbohin ko ang pagtulog mo. Anyway, pasok na tayo sa loob para makapagpahinga ka na. Uwi ka nga ni Axel sa lumabas ng kotse upang pagbuksan si Ligaya at kinuha ang maleta. Hindi naman nakaangal si Ligaya at sumunod na nga lamang papasok sa loob ng bahay. Namangha pa nga siya habang inililibot nga ang paningin sa buong bahay. Simple lamang ito ngunit napakaganda at napakaaliwalas nga sa paningin. Wala itong second floor pero napakalawak at napakalaki. Halika, ihatid kita sa kwarto mo. Turan nga ni Axel kaya dagling sumunod nga sa kanya ang dalaga patungo sa isang kwarto. Ito ang magiging kwarto mo. Ako lang mag-isa rito? Panguwampirma nga ni Ligaya. Yung nasa kabila kwarto ko. Hindi naman tayo mag-asawa. Kaya kahit na nakatira tayo sa isang bahay, kailangan nakabukod ang kwarto nating dalawa. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Tugon nga ni Axel dahilan upang makahinga ng maluwag si Ligaya at kahit papaano ay naibsan ng kaba niya. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Bukas na bukas din pupunta tayo sa ospital. Ano? Bukas ka agad? Nanlaki ang mga mata na reaksyon nga ni Ligaya. Bakit? May problema ba? Ilang beses na napakurap nga naman si Ligaya. Wala naman. Nagulat lang ako na bukas ka agad. Napangisi naman si Axel. Sige na, magpahinga ka na muna. Kapag may kailangan ka tawagin mo lang ako. Pilin nga ni Axel bago siya naglakad patungong pintuan, ngunit napahinto rin siya at muling lumingon kay Ligaya. Siya nga pala, wala tayong katulong. Mas prefer ko kasi ang walang katulong sa bahay para may privacy. Pero huwag ka mag-alala. Pagdating sa mga gawaing bahay, ako nang bahala ron. Okay lang ba sa'yo yun? Tagli namang tumangutango si Ligaya. Oo naman. Okay lang naman yun, pabor din naman sa akin dahil mas gusto ko rin na ako ang kumikilos sa loob ng bahay. May iwan na muna kita.
Kagad naman na naghiga nga, si Ligaya sa kama saka tumitig sa kisame. Sana tama tong naging desisyon ko. Good luck na lang sa akin. Wika pa nga niya sa kanyang sarili bago nga siya tuluyang nagpahinga. Nang sumapit ang gabi, lumabas na nga ng kwarto si Ligaya at naabutan na nga lamang niya si Axel na naghahanda na nga ng pagkain sa hapagkainan. Butit, gising ka na. Sakto, naghahanda ako ng dinner natin. Maupo ka na, sabi nga sa kanya ng binata. Naupo naman si Ligaya sa kasabing, hindi ko akalain na seryoso pala talaga yung sinabi mo kanina na mas prefer mo na walang katulong. Alam ko ang iniisip mo, Ligaya. Siguro iniisip mong katulad ako ng mga mayayamang spoiled brat o masama ang ugali na umaasa na lang palagi sa serbisyo ng iba. Pero mali ka kung ganyan ang iniisip mo patungkol sa akin. Siguro nga mayaman ako, CEO ng isang kumpanya at pribilehiyo sa buhay. Pero hindi ibig sabihin na katulad na ako ng iba dyan. Oo, at abala ako sa mga negosyo ko, kaya ayoko magkaroon ng asawa o magpakasal. Pero kaya ko namang kumilos ng mag-isa nang hindi dumedepende sa iba. Pag-i-explain nga ng binata. At dahil doon, parang nagkaroon ng paghanga nga sa kanya ang babae, pero winaksi nga niya ito sa kanyang isip. Sa bagay, hindi naman lahat ng tao pare-pareho eh. Pero matanong ko lang, ano ba talagang pinakadahilan kung bakit ayaw mong mag-asawa? Hindi ba mas mapapadali nga ang pagkakaroon mo ng anak kapag nag-asawa ka? O sa isa pa nga ni Ligaya. Natapos na nga ang paghanda ng pagkain ni Axel at naupo na nga rin siya. Sabihin na lang natin na dahil masyado akong busy sa mga negosyo ko, ayokong dumating sa punto na mapabayaan ko ang asawa ko kung sakali man na magpakasal ako. Ayoko rin na makasakit ng babae dahil lang sa isip ko ay puro patungkol lamang sa business. Sagot naman ni Axel. Pero curious lang talaga ako kung bakit sa dami ng babae dyan na pwede mo namang i-hire bilang surrogate mother. Bakit ako yung napili mo? Takang tanong pa rin ni Ligaya. Bahagyang natigilan naman si Axel. Napaisip. Sa totoo lang, tama ka naman na marami talagang babae dyan na pwedeng maging surrogate mother. Pero bihira lang ang mga babaeng katulad mo. Actually, marami ng babaeng sumubok noon na maging surrogate mother, kaya lang walang nagtatagumpay. Dahil ang intensyon talaga nila, ako, hindi sa nagbubuhat ako ng sarili kong bangko o ano. Pero lahat kasi ng babaeng pumayag na maging surrogate mother na in love sa akin, bagay na siyang pinaka-iniiwasan ko. Kaya, nung nakita kita at nalapitan, akala kong reaksyon mo magiging katulad ng iba. Nagagawin ng lahat, maakit lang ako. Pero nagkamali ako. Iba ka pala sa kanila. Sa halip, sinungitan mo pa ako. Kaya naisip kong ialok sa'yo ang offer ko. Since kailangan na kailangan mo rin talaga ng pera. Paliwanag nga ng binatang si Axel. Tumangutango na nga lamang si Ligaya bilang senyales na naiintindihan nga niya ang sinabi ni Axel at kumain na nga lamang siya ng tahimik. Kinabukasan nga ay ang araw kung saan simula na nga ng pagiging surrogate mother ni Ligaya. Kung saan simula na nga ng consultation at binigyan na nga rin siya ng doktor ng fertility drug. Hanggang sa pareho ngang kinuhanan ng egg cells at sperm cells ni Ligaya at Axel upang ito'y kolektahin at ma-fertilize upang maging embryo sa loob ng laboratorio. Sumapit na nga rin ang araw kung saan ililipat na nga sa matres ni Ligaya ang embryo. Magkahalong excitement at kaba naman ang naramdaman ni Axel sa paglipas ng mga araw. Gayon naman ay napalitan iyon ng lungkot at panghihinayang nang hindi maging matagumpay ang naturang procedure. I'm sorry na kayo kong sambit nga ni Ligaya na siyang nalulungkot din sa nangyari nang puntahan nga siya ng binata sa veranda ng bahay. Lumingon naman si Axel sa dalaga at bumuntong hininga. Huwag kang mag-sorry. Ganun talaga. Besides, unang try pa lang naman. Pwede pa namang sumubok ka. Malay mo, mag-succeed na sa susunod. Usa naman ni Axel na tila ba ayaw pang hinaan ng loob. Epektibo rin yun para kay Ligaya dahil nagkaroon na nga rin siya ng pag-asa na baka sa susunod ngang subok ay tagumpay na nga siyang
mabubuntis. Katulad nga ng kanilang plano, sinubukan ulit nila ang IVF procedure. Patuloy ang panalangin ni Ligaya na sana ay sa pangalawang pagkakataon na yun ay magdalang tao na nga siya upang hindi naman masayang ang paunang bayad sa kanya ni Axel na kalahating milyon na siyang ipinadala nga niya sa kanyang pamilya na nasa probinsya. Sa paglipas ng araw, pansin ang ilang pagbabago kay Ligaya. Minsan ay nagsusuka ito at doon ay nakakaramdam nga ng mataas na pag-asa si Axel dahil baka buntis na nga si Ligaya. Kaya naman kaagad nga siyang dinala sa doktor si Ligaya upang malaman kung maging matagumpay nga ang pangalawang subok nila. Subalit kaagad na napawi ang excitement at pag-asa ni Axel nang sa pangalawang pagkakataon nabigo na naman sila. False alarm lang pala ang mga sintomas na naramdaman ni Ligaya. Sobrang nalugmok si Axel sa mga pangyayari, kaya ilang araw din siyang hindi pumasok sa trabaho at namalagi lamang sa bahay nila ni Ligaya. Habang ang dalaga naman ay awang-awa nga sa binata. Hindi na nga rin niya alam kung anong gagawin upang matulungan nga ito. Axel, gusto mo bang kumain na muna? Nagluto ako. Gusto mo bang ipaganda kita? Hindi ka na kasi kumakain eh. Panay na lang yung pag-inom mo. Makakasama sa'yo yan. Wika nga ni Ligaya sa binata nang tabihan nga niya ito sa sala. Hindi na. Hindi naman ako nagugutom. Ikaw na lang muna siguro ang kumain. Mahina at kalmadong sagot naman ng binata. Ngunit bakas pa rin sa boses nito ang lungkot. Axel, alam kong nalulungkot ka sa nangyari. Pero pwede pa naman nating subukan, diba? Pagbibigay nga ng pag-asa ni Ligaya. Ayoko nang umasa, Ligaya. Gusto ko lang naman magkaroon ng anak. Bakit ganun? Nasa akin na nga siguro karamihan na hinahangad ng iba riyan. Pero yung bagay na pinakahangad ko, hindi ko makuha-kuha. Mapait ang boses na sambit nga ni Axel bago tumungga ng alak. Axel, huwag ka sanang mawala ng pag-asa. Tanging nasabi na nga lamang ni Ligaya dahil hindi na nga rin talaga niya alam kung ano pa ang sasabihin o gagawin niya upang mapagaan ang loob ng binata. Iwanan na muna siguro kita. Alam ko namang gusto mo ring mapag-isa. Mahinahong sambit ni Ligaya at tumayo. Ngunit kasabay ng kanyang pagtayo ay ang biglang paghawak nga ni Axel sa kamay niya. Ligaya, huwag mo akong iwan. Pagsusumamo ni Axel nang tignan siya ni Ligaya. Napalunok ang dalaga nang mapansin niya ang mga mata ni Axel na tila ba maluha-luha na. Dahil sa pakiusap nga nito walang nagawa si Ligaya, kundi ang umupo na nga lamang ulit sa tabi ng binata. Namutawi rin ang pagtataka sa mukha ni Ligaya nang hindi pa nga rin binibitawan ni Axel ang kamay niya at nananatiling nakapukol sa kanyang mga mata ng binata. Gusto kong magkaroon ng anak. Tila nagsusumamong saad nga nito. At gusto ko ring mabigyan ka ng anak, Axel. Ginagawa ko din yung best ko. Biglang nasabi na nga rin ni Ligaya kung saan hindi niya batid kung bakit niya yun naiwi ka. Hindi natinag sa pagtititigan ng dalawa kung saan hindi nakatakas sa paningin ni Ligaya ang biglang pagpatak ng luha mula sa isang mata ni Axel. Dahil doon ay nag-umapaw ang habag na nararamdaman ni Ligaya para sa binata hanggang sa hindi na nga niya napigilan ang kanyang sarili na yakapin nga si Axel. Nagtagal lamang yun ng ilang segundo at kaagad nga siyang napakalas nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa at nakaramdam din siya ng hiya dahil baka kung anong isipin sa kanya ng binata. Sorry, kaagad na hingi nga niya ng paumanhin. Ngunit ang hindi niya lubos na inaasahan ay ang sunod na ginawa nga ng binata kung saan bigla siya nitong hinalikan sa kanyang mga labi. At hindi na nga rin niya maintindihan ng sarili niya kung bakit sa halip na pumalag at itulak nga palayo ang binata, tinugunan pa nga niyang halik nito na animoy nag-uumapaw na nga rin ang kanyang emosyon. At sa mga sandaling yun, naganap nga ang hindi dapat na naganap nang may mangyari nga sa kanilang dalawa.
Nagising na nga lamang ng umaga, si Ligaya na siya ay nasa kanyang kama at wala na nga sa kanyang tabi si Axel. Hinuha niya ay pumasok na nga ito sa trabaho. Naipikit na nga lamang ni Ligaya ang kanyang mga mata nang maalala niya ang nangyari sa kanila kagabi ni Axel. Dagli nga siyang bumangon at naligo sa lumabas ng kwarto at tumiretso na nga sa kusina upang maghanap ng makakain dahil nakaramdam na nga siya ng gutom. Ay anak ng pating! Gulat na hiyaw nga, niligaya ng madatnan nga niyang binatang si Axel na nakaupo sa mesa habang may pagkain na nakahanda doon. Nandito ka na pala, hindi ka pumasok sa trabaho? Tanong nga ni Ligaya. Ang tagal mo namang lumabas ng kwarto. Alam mo bang kanina pa ako nagugutom kaya hintay sa'yo? Kalmadong usal nga ng binata. Pasensya, hindi ko naman kasi alam na nandito ka pala eh. Ang akala ko umalis ka na papuntang trabaho. Sad pa nga nito. Kalmadong pagrarason, niligaya nang maupo na nga rin siya at nagsimulang kumain. Anyway, tungkol nga pala sa nangyari kagabi. Pagbubukas nga ng usapan ni Axel patungkol sa nangyari sa kanila. Wow, ang sarap nitong niluto mo ah. Biglang bulalas sa maniligaya na animoy ayaw pag-usapan ang nangyari sa kanila. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sada nga lamang ni Axel na tila ba naintindihan niyang ayaw pag-usapan ng dalaga ang tungkol sa bagay na yun. Kaya naman hinayaan na nga lamang niya ito. Oo naman, syempre, masarap ang luto mo eh. Puri pa nga ng dalaga kahit na ang totoo, naiilang nga siya sa binata. Hindi na nga sila nag-imikan hanggang sa natapos nga silang kumain. Tila ba, nagkakailangan at nahihiya nga sila sa isa't isa lalo na nga sa Ligaya. Kaya naman madalas, nananatili lamang siya sa loob ng kanyang kwarto at lalabas nga lang kapag alam niyang umalis na si Axel at nasa trabaho na nga ito. Ilang araw pang lumipas, mas lalong ramdam at pansin ni Axel ang pag-iwas nga sa kanya ni Ligaya at hindi niya maintindihan o malaman kung bakit. Hanggang isang araw ay sinubukan na nga niyang kausapin ng dalaga. Ligaya, ano bang problema? Tanong nga ni Axel nang lapitan nga niyang dalaga na baka nabalak ngang magtungo sa kwarto nito. Ano bang sinasabi mo Axel? Maang-maanga naman ni Ligaya na halatang iniiwasan ng mga mata ng lalaki. Iniiwasan mo ba ako? Diretso at walang paligoy-ligoy. Natanong pa nga ni Axel. Ha? Bakit naman kita iiwasan? May dahilan ba? Patuloy na pagmamaang-maangan ni Ligaya. Habang pilit pa nga ring iniiwasan na magtagpo ang mga mata nila. Ligaya, hindi naman ako tanga o manhid para hindi mapansin na iniiwasan mo ko. Alam kong dahil to sa nangyari sa atin nung gabi. Tama ako, di ba? Napalunok naman si Ligaya at dahan-dahang sinalubong ang mga mata ng binata. Axel, yung nangyari, pwede bang kalimutan na lang natin yun? Ha? Kalimutan? Ganun na lang ba yun? Kunot noong sambit ni Axel. Lasing ka nun, Axel. Uwi ka naman ng dalaga. Oo, medyo lasing ako nun pero nasa tamang pag-iisip ako nun. Ligaya, at hindi pwedeng basta na lang natin kalimutan ang nangyari. Kiit naman ni Axel. Sasagot na nga sana si Ligaya nang bigla nga siyang naduwal. Kaya naman dali-dali siyang tumakbo patungong na lababo at doon na nga sumuka. Lalo namang kumunot ang noon ni Axel at sinundan ng dalaga. Ayos ka lang? Tanong nga ni Axel sa dalaga. Oo, sinikmura lang siguro ako dahil nalipasan ako ng gutom. Sagot naman ni Ligaya. Ha? Nalipasan ng gutom? Ibig sabihin simula kaninang umaga, hindi ka pa kumain. Usisa nga ni Axel. Umiling naman si Ligaya. Hindi pa. Inaantok kasi ako na parang hinihila ako palagi ng kama kaya hindi ko naisip na kumain. Sad na nga lamang ni Ligaya. Pero hindi pa rin tama na nagpapalipas ka ng gutom. Teka, magluluto ako. Presenta nga ni Axel saka nagsimulang magluto. Wala namang nagawa si Ligaya kundi ang panoorin na nga lamang ang binata. Sinubukan niyang tumulong. Ngunit ipinilit ang binata na maghintay na nga lamang siyang matapos ang kanyang niluluto.
Makaraan lamang ang halos isang oras ay inihanda na nga ni Axel ang mga niluto niya sa hapagkainan. Hindi naman napigilan ni Ligaya na mapangiti dahil sa loob-loob niya tila ba isa siyang prinsesa na pinagsisilbihan nga ni Axel. Gayunpaman, dagli rin niyang ipinilig ang ulo niya at iwinakse ang ideyang bigla na nga lamang niyang isip. Kumain ka ng marami. Baka isipin pa ng pamilya mo na pinapabayaan kita. Usal nga ni Axel nang maupo nga siya sa tabi ng dalaga. Hindi naman nila alam ang tungkol dito. Ang alam nila, nagtatrabaho pa rin ako hanggang ngayon. Tugon naman ni Ligaya dahilan para sandaling matigilan ng binata. What? Sige na, kumain ka na. Ani nga ni Axel sa dalaga. Teka, ikaw ba hindi ka kakain? Takang usisa naman ni Ligaya sa binata nang mapansin nga niyang hindi ito kumakain at pinapanood lamang siya. Huwag mo na akong isipin. Busog ako. Masisipin mo na lang ang sarili mo at kumain ka ng marami. Muli ay walang nagawa ang dalaga kundi ang kumain na nga lamang habang pinapanood pa rin siya ng binata. Nais man niya itong sawayin ay hindi rin niya magawa dahil na nga rin sa nahihiya pa rin siya rito. Tulad nga ng mga nakalipas na araw ay hindi gaanong nag-uusap ang dalawa. Nais man ng binatang si Axel na pag-usapan ang nangyari sa kanila ng isang gabi, nirespeto na nga lamang niya ang nais ng dalaga. Maaaring hindi pa kasi siya handa. Sumapit ang gabi at nagpahinga na nga si Ligaya sa kanyang kwarto nang maya-maya makaramdam na naman siya na gutom nga siya. Kaya lumabas nga ito ng kwarto at bagya siyang nagulantang nang madatnan niya ang binata na naglilinis sa sala. Hindi ka pa pala tulog? Bakit naglilinis ka ng ganitong oras? Magpahinga ka na kaya? Sabi pa nga ni Ligaya sa binata. Huwag mo na akong intindihin. Nakasanayan ko na kasi talagang gawin to. Noon pa man. Tugon naman ng lalaki. Pero pwede namang ipagpabukas yan eh. Ako na lang bahalang maglinis. Hindi na. Sige na. Isa pa nakakahiya rin kasi. Bahay mo to. Tapos madalas ikaw pang nagluluto. Kaya hayaan mo na akong makabawi. Kahit sa paglilinis man lang. Pamimilit naman ng dalaga. Hindi na nga Ligaya. Isa pa. Masaya naman ako sa ginagawa ko eh. Ikaw ba? Bakit ka nga pala lumabas ang kwarto mo? May kailangan ka ba? Usisa naman ni Axel sa dalaga nang matapos na nga siya sa kanyang ginagawang paglilinis. Ang totoo niyan, parang bigla ulit kasi ako nagutom eh. Parang biglang gusto ko ulit kumain ng itlog na pula. Sagot naman ni Ligaya. Dagling kumunot ang noo ni Axel sa sinabi nga nito. What? Gusto mong kumain ng itlog na pula? Hindi makapaniwalang tanong nga nito. Oo eh. Tatango-tango namang sagot ni Ligaya. Okay lang bang makisuyo sa iyong bumili ng itlog na pula? Please? Pakiusap pa nga ni Ligaya sa binata na mo isang bata. Napabuntong hininga naman si Axel habang nananatiling nakakunot ang noo pa rin. Seryoso ka ba? Tanong nga nito na may halong pagtataka. Oo nga. Kung ayaw mo naman okay lang sa akin eh. Ako na lang ang lalabas para bumili. Turan nga ni Ligaya at akmang hahakbang na nga sana palabas nang pigilan nga siya ni Axel. Sige na. Ako nang bibili. Dito ka na lang maghintay. Delikado kung lalabas ka pa ng ganitong oras. Turan nga ni Axel, kaya naman napangiti si Ligaya. Lumabas na nga ng bahay si Axel para bumili ng itlog na pula. Habang si Ligaya naman nakaupo lamang sa sofa na matyagang naghihintay habang nanonood nga ng TV. Ilang minuto naman ang lumipas, dumating na nga si Axel dala ang mga itlog na pulang pinabili ni Ligaya. Lumawak naman ang ngiti ng dalaga nang makita niya iyon at sinimulan nga niya nalantakan. Para ka namang buntis na naglilihi. Mahinang komento pa nga ni Axel habang hindi makapaniwala ang kanyang muka na pinagmamasdan nga ang dalaga na masayang kinakain ng itlog na pula sa tabi niya. Natigilan si Ligaya nang marinig niya ang sinabi ni Axel, kaya naman marahan niyang nilingon ang binata dahilan upang magtagpo ang mga mata nila.
Nang mga sandaling yun, ay sakalang napagtanto ni Axel ang kanyang sinabi. Kaya naman, mabilis niyang iniwas ang tingin ng dalaga at bumaling sa ibang direksyon. Biglang tumikhim naman si Axel at tumayo. Siya nga pala, medyo napagod kasi ako kanina sa paglilinis. Okay lang ba kung mauna na ako sa'yo? Ayos lang ba kung maiwan na kita rito mag-isa? Paalam nga ni Axel na hindi pa rin nagawang tumingin sa dalaga. Oo naman, ayos lang naman ako rito. Sige na, magpahinga ka na Axel. Maya-maya lang din magpapahinga na ako. May tipid nga ng ngiti sa labing tugo naman ni Ligaya. Tinapos na nga rin ni Ligaya ang pagkain niya ng itlog na pula sa kanagpahinga. Kinabukasan maagang nagising si Ligaya upang makapaglinis nga at makapagluto habang tulog pa nga si Axel sa kwarto nito. Sa gitna ng kanyang paghahanda ng mga pagkain sa pagkainan ay natigilan siya at napaisip lalo na nang maalala niya ang sinabi ni Axel kagabi patungo sa pagka-crave niya ng itlog na pula. Sana nga talaga buntis na lang ako. Malungkot na bulungan ni Ligaya sa kanyang sarili sa muling ipinagpatuloy ang paghahanda niya ng mga pagkain sa mesa. Sakto naman ding palapit nga si Axel sa direksyon niya kung saan nakabihis na nga ito ng pang-business suit. Naglinis ka ba at nagluto? Kaagad na tanong ng binata. Oo. Ligaya, sabi ko naman sa'yo, hindi na kailangan. Turan nga ng binata. Axel, okay lang naman. Isa pa sa ngayon, ito lang naman ang magagawa ko para sa'yo eh. Dahil hindi pa kita mabigyan ng anak bilang isang surrogate. Pagbigyan mo na ako, bukod doon alam ko naman na hindi na rin ako magtatagal dito sa bahay mo. Kaya pagbigyan mo na ako na makabawi kahit papaano. Nakayukong saad nga, niligaya na tila ba nakokonsensya sa katotohanan ng 2 beses na ngang hindi nagtagumpay ang pagsubok nila na magkaroon ng anak nga si Axel sa pamamagitan ng IVF or in vitro fertilization. Hindi naman nakaimik ang binata at napabuntong hinanga na nga lamang. Napahawak naman si Ligaya. Sa kanyang sentido na animoy siya ay nahihilo. Kaagad naman siyang inalalayan din ng binata. Anong problema? Ayos ka lang ba? Tanong nga ni Axel sa dalaga na may bahid pa ng pag-aalala ang boses niya. Kaya nga ba, sinabi kong huwag ka nang kumilos eh. Tignan mo, nahihilo ka na ng sobrang pagod. Kalmadong paninermon pa nga ni Axel sa dalaga. Hindi naman nakasagot si Ligaya lalo na nang mas lalo pa siyang nahilo. Hanggang sa nawalan na nga siya ng malay. Labis na nagpanik nga si Axel. Kaya naman, dali-dali nga niyang binuhat ang dalaga at iniga nga ito sa kama sa kwarto mismo ng dalaga. Hindi niya alam ang gagawin. Kaya naman palakad-lakad lang siya hanggang sa may ideyang bigla na nga lamang pumasok sa isip niya na baka marahil buntis ang dalaga kung iisipin ang mga senyales na ipinapakita nito. Subalit ayaw namang pangunahan ni Axel ang mga bagay-bagay, kaya naman kinalma niya ang sarili at hinintay na lamang na magkaroon ng malay ang dalaga. Ligaya, kamusta ang pakiramdam mo? Ano, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod nga na tanong nga ni Axel sa dalaga na ngapitan nga at tabihan niya ito sa kama. Ano bang nangyari? Walang alam na tanong naman ni Ligaya matapos niyang marahan na bumangon nga at maupo sa kama. Bigla ka kasing nahilo at nawala ng malay. Ano bang nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Is there something in you na hindi mo sinasabi sa akin? Come on, Ligaya. Sabihin mo sa akin. Hindi mo alam pero sobrang worried ako kanina sa'yo. Usal nga ni Axel. Axel, hindi mo kailangan mag-alala. Ayos lang naman ako eh. Siguro dahil lang sa pagod kaya bigla akong nahilo at nawala ng malay. Pero maniwala ka. Wala akong sakit, okay? Ligaya, nitong mga nagdaang araw, ano-ano ba yung mga bagay na nararanasan mo o nararamdaman mo? Katulad na lang ngayon na bigla kang nahilo o nawala ng malay. Sabihin mo sa akin, Ligaya, please. Pagsusumamo nga ni Axel sa dalaga. Ilang segundo namang nag-isip si Ligaya bago sumagot. Ang totoo niyan,
Nitong mga nakaraan, madalas nga akong mahilo. Madalas din akong naduduwal. Minsan din, may mga pagkain na lang na gusto akong kainin. Ewan ko ba? Dagdag mo pa na minsan nagiging antukin din ako. Hindi ko rin ma-explain eh. Saad nga ng babae. Bahagyang natahimik naman si Axel na may malalim ang naiisip. Sa totoo lang, minsan nga iniisip ko na para akong buntis eh. Natatawang biro pa nga ni Ligaya, kaya naman napatingin na nga sa kanya ang binata. Pero imposible naman din kasi yun. Hindi naman na natin sinubukan yung IVF procedure. Para sa ikatlong pagkakataon kaya baka dala lang to ng pagod o anuman. Agarang pagbawi naman ni Ligaya sa kanyang itinuran. Hindi yun imposible, Ligaya. Sabat naman ni Axel. Anong ibig mong sabihin? Nagugulhang tanong naman ni Ligaya. Hindi imposibleng mabuntis ka dahil pwedeng magbunga yung nangyari sa atin nung gabing yun. Saad nga ni Axel, nabatid sa tono ng kanyang boses ang pag-aalinlangan. Marahan namang nag-iwas ng tingin si Ligaya sa binata ng maalala nga niya ang nangyari sa kanila noon. Ewan ko, Axel, ayoko rin na umasa ka. Baka katulad nung una, false alarm lang din pala at may ibang dahilan kung bakit nararamdaman ko ang mga to. Nakayokong sambit naman ng dalaga. Pero Ligaya, bakit hindi mo subukan ng mag-pregnancy test? Wala namang mawawala kung gagawin mo yun, diba? Para malaman din natin kung ano bang dahilan. Bakit nararamdaman mo ang mga yan? Kung sakali mang negative, edi kailangan nating magpunta sa doktor para ma-check kung anong sakit mo. Suwestyon pa nga ni Axel. Napalunok naman si Ligaya at sandaling pinag-isipan nga ang mga sinabi ni Axel. Okay, sige. Tama ka. Wala namang masama kung susubukan ko. Pagpayag nga niya. Maya-maya lang ay sinubukan na nga ni Ligaya ang pregnancy test. Hawak ang PT, sa kanyang kamay ay kinakabahan nga siyang lumabas ng banyo at bumalik sa sala kung saan naghihintay ang binatang si Axel. Kamusta? Anong resulta? Positive ba o negative? Kagad na konsulta nga ni Axel na napatayo pa mula sa kanyang pagkakaupo. Dahan-dahan naman humakbang ang dalaga, palapit kay Axel at inabot ang PT sa binata. Hindi ko tinitignan. Mas maigi siguro kung ikaw mismo ang mag-check ng resulta. Turan nga niya kay Axel. Napatingin naman ang binata sa kamay ni Ligaya kung saan hinawakan na nga nun at kinuha ang PT sa kamerahan na chinek. Hindi naman inaalis ni Ligaya ang atensyon sa binatang kaharap na siyang kinakabahan din sa kung ano man ang resulta. Ganon na lamang din ang panlulumo ni Ligaya matapos makita ni Axel ang pregnancy test, subalit wala man lamang pagbabago sa reaksyon nito. Sabi ko naman sa iyo malabong mabuntis ako. Pasensya ka na kung nabigyan nga kita ulit ng pag-asa pero nabigo ko na naman kita. Malungkot na wika nga ni Ligaya at napayuko. Nais niyang umiyak, ngunit sinubukan niyang pigilan ang nagbabadya niyang emosyon. Ligaya, positive ang resulta. Sampit nga ni Axel sa seryosong boses pero mababa na agngang excitement. Dahilan upang muling mag-angat ng tingin sa kanyang dalaga. Tama bang narinig ko? Positive? Totoo bang sinasabi mo, Axel? Hindi makapaniwalang tanong pa nga ni Ligaya. Tumangutang naman si Axel bilang tugon. Kagad na inagaw nga ni Ligaya ang pregnancy test mula kay Axel upang masiguro kung nagsasabi nga ba ito ng totoo. At ganun na lamang ang panginginig nga nang makita nga niya ang 2 pulang linya na nagsasaad na positive nga ang resulta at siya ay buntis. Totoo nga, positive nga. Tuwang-tuwang bulalas nga ni Ligaya. Subalit dahan-dahan din yun na naglaho at napalitan nga ng pag-aalala ang kanyang reaksyon. Pero Axel, mas maganda siguro kung pupunta tayo sa doktor para makasigurado. Baka false alarm lang naman to. Baka umaasa na naman tayo sa wala. Wika nga ni Ligaya. Marahan namang tumango ang binata. Naintindihan kita. Sige, ngayon din pupunta tayo sa doktor. Mahinahon na pagsang-ayon naman
ng dalaga. Nagtungo nga sila sa doktor upang magpakonsulta at doon na kumpirma na talagang ngang nagdadalang tao si Ligaya. Hindi maipaliwanag ni Axel ang nararamdaman niyang saya nang malaman nga niya iyon. Lalo na nga si Ligaya dahil sa wakas mabibigyan na nga rin niya ng anak ang binata. Nakauwi sila sa bahay nang hindi naglalaho ang saya sa mga mata nilang dalawa. Ang akala ko false alarm na naman eh. Hindi ko alam pero masarap pala ang pakiramdam kapag alam mong totoong buntis ka na. Hindi makapaniwalang usal ni Ligaya habang sila ay nasa sala. Oh, bakit ang tahimik mo? Hindi ka ba natutuwa na malamang buntis talaga ako? Hindi ba, matagal mo nang gustong magkaroon ng anak? Tanong nga niya sa binata. Bumuntong hininga naman si Axel, saka humakbang, mas palapit lalo sa dalaga. Masaya ako, Ligaya. Nung nakita ko yung positive result sa PT, sobrang saya ko noon. Lalo nung na-confirm palalo ng doktor na buntis ka na. Pero Ligaya, nabuntis ka, hindi dahil sa IVF procedure. Nabuntis ka dahil may nangyari sa ating dalawa. Napakurap naman ng ilang beses, si Ligaya saka nag-iwas ang tingin. Ano naman ngayon kung nabuntis lang ako dahil sa may nangyari sa atin? Ang importante, magkakaroon ka na ng anak. Aningan ni Ligaya. Ligaya, hindi mo naiintindihan. Tayo mismong dalawa ang bumuo sa batang nasa sinapupunan mo. Apparently, tayo ang mga magulang niya. Aningan ni Axel na sobrang excited. Alam ko naman. Ganun din naman 'di ba? Kung naging successful ang IVF procedure, tayo pa rin ang magulang. Pero ikaw lang ang may karapatan na kilalaning anak ang magiging anak mo. Yun naman ang nasa kontrata. Sagot pa nga nito. Pero iba na ngayon, Ligaya. Iba na ang sitwasyon. Hindi mo na maikakaila ang katotohanang may nangyari sa ating dalawa. At nagbunga yun. Lahat ng nangyari, wala na sa kontrata at sa plano. Kaya sabihin mo sa akin, Ligaya, bakit ka pumayag nung gabing yun na may mangyari sa ating dalawa? Bakit mo tinatanong, Axel? Kailangan ko ba talagang sagutin yan? Oo naman. Matagal din akong nagtiis na hindi pag-usapan ng tungkol sa one night stand na yun dahil nire-respeto kita at ayaw kitang pilitin. Pero ngayon na magkakaroon na tayo ng anak, hindi pa rin ba natin pwedeng pag-usapan ng nangyari sa atin? Wika pa nga ni Axel. Ligaya, please. Gusto ko malaman kung anong nararamdaman mo. Pakiusap pa nga ng binata. Dahan-dahan naman sinalubong ng dalaga ang mga mata ni Axel. Ano bang gusto mong malaman? Gusto kong malaman ang nararamdaman mo para sa akin, Ligaya. Baka naman ngayon pwede mo nang sabihin sa akin. Tugon nga ng binata. Tinutukoy mo ba? Ay kung may nararamdaman na ako para sa'yo? Direktang ang tanong ni Ligaya. Dahan-dahang tumango naman si Axel. Oo. Please sabihin mo sa akin ang totoo mong nararamdaman. Nung gabing yun, na nangyari sa atin, hinayaan mo lang na may nangyari sa atin. Hindi lang naman yun dahil sa tawag ng laman, di ba? Kagustuhan mong magkaroon ako ng anak kapalit ng pera? O hinayaan mong may mangyari sa atin dahil alam mo sa sarili mong may pagtingin ka na rin sa akin? Diretso ngang saad ng lalaki. Muli na pakurap nga ng ilang beses si Ligaya at sunod-sunod na napalunok. Ngayon hindi na nga niya maiwasan pa ang binata, lalo na ang kanyang nararamdaman. Aaminin ko, gustong-gusto na nga kitang magkaroon ng anak dahil naawa ko sa'yo. Pero yung nangyari sa atin, kinusto ko yun. Aaminin ko na may nararamdaman na nga ako para sa'yo. Pero para saan pa yun? Ayaw mong magkaroon ng asawa magpakasal, di ba? Anak lang ang kailangan mo, kaya nga inalok mo sa akin ang ganong klaseng offer. At pagkatapos nito, ay aalis na ako at ipagpapatuloy ang sarili kong buhay. Kaya hindi ko maintindihan, bakit tinatanong mo pa sa akin ang tungkol sa bagay na yan? Sorry Sorry, hindi ko sinasadyang mahulog ang loob ko sa'yo. Litanya nga ni Ligaya habang unti-unti na ngang nasisipatakan nga ang mga luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan na inangat naman ni Axel ang kanyang kamay upang pahirin ang mga luha sa pisngi ni Ligaya gamit ang kanyang daliri. Huwag kang mag-sorry.
Ako dapat ang mag-sorry sa'yo kasi hinayaan ko rin ang sarili kong mahulog sa'yo dahilan para hindi ko mapigilan ang sarili ko. Oo, marahil sinabi ko noon na ayokong matali sa isang babae at tanak lang ang kailangan ko. Pero nung nakasama kita, nagbago bigla ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Ligaya, pwede bang kalimutan na lang natin yung kontrata? Pwede bang hayaan mong mahalin kita, pati na rin ang magiging anak natin? Seryoso ka ba dyan sa mga sinasabi mo, Axel? Baka naman nabibigla ka lang o kaya pinapaikot mo lang ako para hindi ko itakas ang anak mo. Bahagyang natawa naman si Axel sa tinuran nga ng dalaga. Bakit ko naman gagawin yon? Ligaya, ikaw ang nanay ng anak ko, ng anak natin, at totoong nararamdaman ko para sa'yo. Ani nga ni Axel, saka niyakap na nga ang dalaga. Lumipas pa nga ang ilang mga araw, ay talaga namang inalagaan nga ni Axel si Ligaya. Palagi niya itong inaasikaso, pinagluluto at pinapasaya. Kung minsan pa nga ay makulit ang dalaga at nagpupumilit na kumilos, ngunit hindi siya pinapayagan ni Axel at hinahayaan na nga lamang itong magpahinga nang sa gayon hindi nga ito mapagod lalo na at buntis nga ito. Madalas din, biglang naglilihinga ng kung ano-anong pagkain si Ligaya, kung saan agaran din namang nabibili sa kanya ni Axel. Hindi naman akalain ni Axel na ganun pala ang mararanasan niya kapag may inaalaga ang buntis. Masaya pa rin siya dahil alam niyang masaya si Ligaya sa piling niya. Kasama ang anak nilang nasa sinupupunan nga nito. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang dumating ang ina ni Axel kung saan naabutan nito na nagyayakapan nga sina Axel at Ligaya. Axel? Maautoridad nga na tawag nga ng ina ni Axel sa kanyang anak dahilan upang mabilis sa maghiwalay mula sa kanilang pagyayakapan ang dalaga at binata. Mom, hindi ka man lang nagsabi na pupunta ka pala rito. Salubong nga ni Axel sa kanyang ina na tila ba na sorpresa nga sa biglang pagdating nito. Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo sinasagot. Bukas ang pinto kaya pumasok na ako kaagad. Sagot naman ng ina ni Axel. Sorry mom, nasa kwarto kasi yung phone ko. Kaya hindi ko nasagot ang tawag mo. Paumanhin naman ni Axel sa kanyang mommy. It's okay son. Besides, nandito na rin naman ako. Usal nga ng ina ni Axel sa kanilagpasan ng anak at nagtungo sa sala kung saan naroroon ang dalagang si Ligaya. Mukhang inaalagaan ka talaga ng anak ko. Mabuti, pakialagaan din ang sarili mo para naman maging healthy ang apo ko. Medyo may katarayan na tura ng ina ni Axel sa dalaga. Huwag po kayong mag-alala ma'am. Inaalagaan ko naman din po ng mabuti ang sarili ko. Makakaasa po kayong maipapanganak ko ng maayos at malusog ang apo nyo. Wika naman ni Ligaya sa ina ni Axel. Mommy, nagugutom po ba kayo? Maghahanda po ako ng pagkain. Alok naman bigla ni Axel sa kanyang ina. Yes please, hindi pa ako kumakain simula kanina. Excited kasi akong dalawin ka anak at para na rin makita ang babaeng magluluwal sa apo ko. Tugon naman ng mommy ng binata na seryosong tinignan ang dalaga. Okay ma'am, maghahanda lang po ako ng pagkain. Paalam nga ni Axel saka nagtungo sa kusina. Naiwan naman sa sala si Ligaya kasama ang ina ni Axel na ngayon ay masama ang tingin sa kanya. Napalunok naman ang dalaga dahil batid niyang hindi maganda ang aura sa kanya ng babaeng kaharap niya ngayon. Masyado ka naman yatang nagiging komportable sa anak ko. Sana naman hindi mo nakakalimutan ang lugar mo bilang isang surrogate mother. Seryosong usal ng ina ni Axel kay Ligaya. Nagsukatan sila ng tingin at sa loob-loob ng dalaga, nais niyang sumagot sa babae ngunit pilit lang niyang kinokontrol ang kanyang sarili dahil ina pa rin ni Axel at lola ng batang nasa sinapupunan niya ang babaeng nasa harapan niya. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po makakalimutan kung saan po ako lulugar. Nakangiting sambit na nga lamang ni Ligaya na pilit pa rin kinokontrol ang kanyang sarili. Mabuti naman kung ganon. Mas maigi na yung malinaw. Mataray ngang usal ng ina
ni Axel bago ito nagtungo sa kusina para puntahan ang binata. Tila naman hiningal si Ligaya nang umalis ang ina ni Axel. Sunod-sunod kasi ang kanyang mga naging pagbuntong hininga dahil na nga rin sa masyadong pagtitimpi. Hindi lamang ang araw na yon, huling beses nakita nga ni Ligaya ang ina ni Axel. Dahil kahit ilang buwan na nga ang nakalipas, ay madalas pa ring dumalaw sa kanilang ina ng binata, kung saan palagi rin niyang nararamdaman at napapansin kung gaano kaayaw nga sa kanya nito. Madalas siyang sungitan at tarayan nito kapag silang dalawa lang, pero biglang magiging mabait kapag malapit na nga sa kanila si Axel. Hanggang isang araw nga ay bigla na nga lamang kinumpronta ng ina ni Axel ang dalaga. "Pwede ba kita makausap?" Mataray ngang tanong ng ina ni Axel sa dalaga matapos sandaling magpaalam ni Axel dahil may kailangan nga itong dapat na asikasuhin sa kumpanya. "Ano po bang pag-uusapan natin?" Tugon naman ni Ligaya. "Manhid ka ba talagang babae ka?" Prangkang anas nga ng ina ni Axel sa dalaga dahilan upang umawang ng bahagya ang bibig ni Ligaya dahil sa bahagyaring pagkabigla. "Hindi mo pa nararamdaman na ayaw ko sa'yo para sa anak ko? Akala mo ba hindi ko alam na hindi ko napapansin na nilalandi mo rin ang anak ko? Pasalamat ka at daladala mo pa rin ang apo ko, kaya nagagawa ko pang magtimpi sa'yo." Dagdag pa nga nito, "Ma'am, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Isa pa po, nagmamahalan po kami ng anak niyo." Sagot naman ng dalaga, "Nagmamahalan? Stop being delusional, Ligaya Cruz. Umaasa ka lang sa wala. Kaya pwede ba? Iwas-iwasan mo ang panlalandi mo sa anak ko. At isa pa, sa oras na mga anak ka, mabuti pang mag-alsabalutan ka na dahil ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo." Ani nga ng ina ni Axel kay Ligaya sa galit na boses, dahilan para matigilan nga ang dalaga. "At huwag mo na ring tangkain pang magsumbong kay Axel dahil mapapahiya ka lang. Dahil for sure, sa akin kakampi ang anak ko at hindi sa'yo." Matapos nga noon ay umalis na nga lamang bigla ang ina ni Axel, kaya naman naiwang mag-isa si Ligaya sa bahay. Napaupo si Ligaya sa sofa habang pilit na iniisip ang mga nangyari. Simula nga ng araw na yun, dumistansya na nga rin si Ligaya kay Axel dahil hindi mawala-wala sa isipan niya ang mga sinabi ng ina nito. Hanggang sa lumipas nga ang ilang linggo at malapit na ngang manak si Ligaya. "Excited na akong lumabas ang baby natin. Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng anak. Hindi lang bilang tagapagmana, kundi bilang anak nating dalawa. Nabunga ng pagmamahalan natin." Nakangiting usal nga ni Axel habang inaayos nga ni Ligaya ang kurbata niya sa kanyang leeg dahil papasok na nga siya sa kanyang trabaho. "Ako rin, Axel. Excited na akong manganak." Nakangiting turan nga ni Ligaya. "Talaga bang okay lang na mag-isa ka dito? Pwede namang hintayin natin na dumating si mommy bago ako umalis." Saad nga ni Axel matapos ngang maayos ni Ligaya ang kanyang kurbata. "Oo naman, okay lang ako dito, wag kang masyadong mag-alala. Panigurado namang maya-maya lang, darating din ang mommy mo para samahan ako at bantayan." "Mahal kita, Axel. Mahal na mahal." Tugon nga ni Ligaya habang ang mga labi niya ay may mapait na ngiti. Hinalikan nga nito ang binata sa labi niya. Malawak naman ang ngiti ni Axel nang siya ay magpaalam at umalis upang pumasok sa kanyang trabaho, at walang kamalay-malay na yun na pala ang huling beses na mahahagkan at makikita niyang dalaga, dahil lingid sa kanyang kaalaman na balak nang umalis ni Ligaya papuntang probinsya dahil sa kanyang ina. Pagkaalis nga ni Axel, agad-agad rin na umalis si Ligaya dala ang kanyang mga gamit. Dumating nga ang ina ni Axel sa bahay at naabutan niyang wala na nga roon si Ligaya. Kaya naman agad niyang tinawagan ang kanyang anak upang ipaalam yun. Dali-dali namang umuwi si Axel at nagbagsakan ng mga luha niya. Nang mapagtantong umalis na nga talaga si Ligaya. Ano naman kaya ang pumasok sa isip niya at ginawa niya to? Bakit siya umalis? Bakit siya naglayas? Sabi ko na nga ba,
Hindi mapagkakatiwala ng babaeng yun. Itsura pa lang niya mukhang may balak na talagang ilayo ang apo ko. Galit na asik nga ng ina ni Axel habang dinadabayan niya ang binata. Hindi naman makaimik si Axel dahil magkahalong galit, pag-aalala at lungkot ang kanyang nararamdaman sa kasalukuyan. Sapagkat okay naman silang dalawa, ngunit hindi niya batid kung bakit bigla na lamang umalis ang babaeng mahal niya. Ligaya anak, ikaw na ba yan? Bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka na pala? Tsaka, buntis ka? Salubong nga ng ina ni Ligaya sa kanya pagdating niya. Hindi naman nakasagot si Ligaya. Sa halip ay umiyak na nga lamang siya at yumakap sa kanyang ina. Sa ilang araw nga niyang pamamalagi sa probinsya ay inaalagaan naman siya ng kanyang pamilya at unti-unti rin niyang ipinaliwanag ang kanyang naging sitwasyon sa Maynila. Hanggang sa isang araw, laking gulat ng dalaga nang bigla na nga lamang niyang makita sa kanyang harapan ng binatang si Axel. Ilang beses pa nga niyang ikinurap ang kanyang mga mata at ipinilig ang kanyang ulo dahil buong akala niya ay namamalikmata lamang siya, subalit totoong nasa harapan talaga niya si Axel. Axel? Anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nahanap? Puno ng usisa at gulat na tanong nga ni Ligaya. Ligaya, bakit? Bakit bigla ka nalang umalis? Bakit bigla mo akong iniwan? Ano bang ginawa kong kasalanan sa'yo, ha? Bakit ginawa mo sa akin yun? Bakit itinakas mo sa akin ang anak ko? May diin at may bahid nga ng galit at lungkot sa boses na tanong ni Axel sa dalaga. Dagli namang ibinali nga ni Ligaya ang kanyang tingin sa isang direksyon at waring pinipigilan ng pagpatak ng kanyang mga luha. Ligaya, pwede bang sagutin mo ang mga tanong ko? Hinanap kita. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo para lang marinig ang paliwanag at dahilan mo. Sabihin mo sa akin, nasa plano mo ba talaga na iwan ako, ha? Plano mo na talagang pumayag sa offer ko tapos itatakas mo ang bata? Ganun ba yun, ha? Nasa plano mo ba talagang saktan ako? Sunod-sunod nga na tanong ni Axel. Hindi ganun yun, Axel. At saka, yung perang binigay mo sa akin, binigyan mo ako ng 15 million sa bank account ko, di ba? Hindi ko nga ginagalaw yun eh. Ibabalik ko yun sa'yo. Hindi ko itatakas ang pera mo kung yun ang iniisip mo. Pero umiling-iling lang si Axel. Bakit? Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi yan ang concern ko. Ang gusto ko ipaliwanag mo sa akin kung bakit ka biglang nawala. Explain to me everything para sa ganun maintindihan ko kung bakit bigla mo na lang akong iniwan nang walang pasabi at walang sapat na dahilan. At naniniwala ko na walang kinalaman ng pera dito. Hindi na nga napigilan pa ni Ligaya ang mga luha niyang nagkusa na ngang kumawala sa kanyang mga mata matapos niyang marinig ang boses ni Axel na batid ng sakit at galit. Kasi natatakot ako, Axel. Pag-amin nga ng dalaga. Natatakot? Anong natatakot? Saan? Axel, sa mami mo. Sa totoo lang kasi ayaw niya naman talaga sa akin nung umpisa pa lang eh. Mabait lang siya sa akin kapag nandyan ka. Kapag nakikita mo kami. Pero kapag kaming dalawa na lang, hindi mo alam pero lagi niyang pinapamukha sa akin na ayaw niya sa akin at hindi ko karapat-dapat para sa'yo. Sinabihan niya rin ako, dati na mas maigi pang iwasan kita at layuan dahil umaasa lang daw ako sa wala. Sinabi rin niya na kapag daw nanganak ako, ayaw na nga raw niyang ako makita. Natakot lang ako na kapag nanganak ako ilayo niya sa akin ang anak ko. Kaya ako umalis at bumalik dito sa probinsya. Pero maniwala ka sa akin, Axel. Hindi ko naman intensyon na saktan ka. Hindi ko intensyon na iwan ka dahil mahal kita. Sadyang napangunahan lang ako ng takot sa mami mo. Paliwanag nga ni Ligaya sa binata habang patuloy na lumuluha. Naipikit naman ni Axel ang mga mata niya matapos marinig ang paliwanag ng dalaga. Bakit ngayon mo lang sinabi to? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Mahina at puno ng emosyon na tanong nga ni Axel sa kaniyakap ang dalaga. Kalaunan habang yakap ang isa't isa, bigla na nga lamang po malahaw ng malakas si Ligaya habang hawak ang kanyang tiyan na tila ba siya ay manganganak na. Axel,
Manganganak na yata ako. Sigaw nga ni Ligaya kaya naman dali-dali nga siyang binuhat ni Axel at isinakay sa kotse saka dinala sa ospital. Labis na pag-aalala ang bumalatay sa binata habang nasa delivery room si Ligaya at lubos din siyang kinakabahan. Ilang sandali pa nga nanganak na nga si Ligaya. At nagulat nga sila dahil hindi lang isang bata ang ipinanganak niya kundi dalawa. Oo, kambal nga ang kanilang anak, isang lalaki, isang babae, at sobrang saya nga nila nang malaman nga yun. Samantala, nang mabalitaan naman ang ina ni Axel na nanganak na nga si Ligaya, dali-dali itong nagtungo sa probinsya upang puntahan nga ang kanyang anak at mga apo. Ngunit ang hindi niya batid ay alam na nga ni Axel ang buong katotohanan. Bakit mo ginawa yun, Mommy? Bakit mo naman ipinamukha sa akin na gusto lang akong saktan ni Ligaya? Na pera lang ang gusto niya. When in fact, ikaw naman pala talaga ang dahilan kung bakit bigla na lang umalis si Ligaya. Mommy, bakit hindi mo man lang ako suportahan? Mahal na mahal ko si Ligaya. Pati na rin ang mga anak namin. Kambal ang magiging apo mo. At sana ipaubayo mo na sa kanila at sa amin ang kasiyahan na yun. At hindi ko nakakayanin pa kapag nawala ulit sila sa akin. Kompronta nga ni Axel sa kanyang ina. Never kong naranasan ng ganito na naging sobrang saya ko sa buhay, na parang nagkaroon ako ng purpose bukod sa trabaho ko at pagiging CEO at presidente ng kumpanya. Unti-unti namang napaluha ang ina ni Axel sa explanation ng anak at inamin ang kanyang mga pagkakamali saka humingi ng tawad sa anak niya lalong-lalo na kay Ligaya. Hindi naman nagtanim ng sama ng loob si Ligaya sa ina ng lalaki na mahal niya kaya naman kaagad nga niya itong napatawad. Nabuhay nga rin sila ng masaya, lalo na nga nang ikasal na nga rin sina Ligaya at Axel kaya naman naging isang Mrs. Madrigal na nga si Ligaya. Hindi ko akalain na ganito pala kasaya ang pagkakaroon ng isang pamilya. Turan nga ni Axel nang yakapin niya mula sa likuran ang kanyang asawa na si Ligaya. Dati ang hangad ko lang magkaroon ng anak para magkaroon ng tagapagmana. Pero hindi ko naisip na masaya rin naman palang magkaroon ng isang katuwang sa buhay. Bagay na bagay talaga sa iyo ang pangalan mo dahil binigyan mo ng ligaya ang buhay ko. Hindi lang ikaw, kundi pati ang mga kambal natin. Napangiti naman si Ligaya na tila ba natuwa sa mga sinabi ng kanyang mahal na asawa. Binigyan mo rin naman ng ligaya ang buhay ko, Axel eh. Hindi mo lang basta binago ang buhay ng pamilya ko, pinasaya mo rin ang puso ko at binigyan mo pa ako ng isa buong pamilya. Kaya salamat sa lahat. Mahal na mahal kita, Axel. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Usal naman ni Ligaya. Tunay ngang kay saya ng mga puso nilang dalawa, kasama nga ang kambal na anak nila, na siyang kumumpleto nga at bumuo sa kanilang pagkatao. Totoo nga rin ang sinasabi nilang kahit ano pang hadlang, ay dadalhin at dadalhin ka pa rin ng tadhana sa iyong kaligayahan. Minsan, hindi napaplano ang buhay ng isang tao dahil magugulat na lang tayo na may biglang darating sa mga buhay natin para baguhin ang pananaw natin at mas pasayahin ang buhay at puso natin. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Axel at Ligaya. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Neva Fajardo, Nesbeth Hanaban, Presbyteros Rose, Jerry Ramos, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Josephine Rubio, Chings, Agapito, Cecilia Ramos, Cecilia Alvior, Jenjen, Melinda, Lilia Dinos, Grace Makiling, Maria Fe, Kimberly, Lydia Bacus, Ostanalito, Galut, Marilyn, Jenjen, Emma Ruth, Grace,
Lydia Bacus, Irene Bocao, Ofelia, Kuwait, Florence, Angelica, Marilyn, Linley, Ofelia, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat. Happy Sunday everyone!